Belated Merry Christmas po sa bawat isa at advance Happy New Year. Alam ko po na marami sa atin have grown so much in the past days in terms of weight, no? Kasi marami tayong mga cheat day, no? At yung mga nagda-diet, medyo kinalimutan muna for the past days. At ang katwiran po ng iba, mamamatay naman tayong lahat, so mas masarap mamatay na na-enjoy mo lahat yung gusto mong kainin. Kasama na yung mga bawal. Amen ba yun? Amen. Talking of mamamatay, no? Parang medyo ano naman, ano? Para bang New Year, tapos kamatayan ng itatanong ko sa inyo. Halimbawa lang po, mga kapatid, ay nabigyan kayo ng only few months to live. No? How do you think you will live the remaining days of your life? No? Meron po ba tayong idea, no? Kung ano po yung pinaka-importanting bagay na dapat una natin gagawin or gagawin na lang natin hanggang tayo po ay malagutan ng hininga? Do you have any idea of what that is? Alam niyo, marami daw po mga kwento, iba't ibang klase ng kwento tungkol sa mga nararanasan ng mga tao na nabibigyan ng taning ng buhay. Both Christians and non-Christians. And they differ in their responses. At yung kanila pong responses ay depende doon sa kanilang knowledge of what is to be expected in the afterlife. No? At depende rin daw po yun sa pagkaunawa nila nung purpose ng ating buhay dito sa may lupa. No? Si Solomon po, alam natin lahat, the wisest king who ever lived, ay wala po siyang idea that there is an afterlife. Kaya po, he kept mentioning the statement, eat, drink, be merry, for tomorrow you will die. No? Yun po yung sinasabi ni Solomon. No? Bakit po yung sinasabi itong mga words na to? Well, wala po siyang makitang purpose sa buhay natin dito sa mundo. At ang paborito po niyang motto is, life is meaningless. No? Meaningless daw po. And we can understand kasi po wala po siyang idea doon sa tinatawag nating afterlife. At ito po yung sinabi niya eh. For what happens to the children of man and what happens to the beast is the same. So as one dies, so dies the other. They all have the same breath and man has no advantage over the beast. For all is vanity. All go to one place. All are from the dust and to dust all return. Who knows whether the spirit of man goes upward and the spirit of the beast goes down into the earth? So dito makikita natin na wala po siyang ka-idea. Although he was so wise, wala po siyang ka-idea na meron palang afterlife na dapat nating i-expect. No? And sinabi niya rito no, na pareho daw po ang fate, ang kapalaran ng animals at ng tao. Pareho daw ang pupuntahan no, natin. And dito nakita natin na sinabi niya na hindi niya alam kung saan pupunta yung spirito ng tao kapag sila po ay namatay. Well, that's the time of Solomon. At salamat tayo mga kapatid dahil there was one wiser than Solomon who came onto this earth, whose wisdom is unlimited. At hindi lamang po niya alam what will happen in the afterlife, he even went into the gates of death and conquered it. At nung siya po ay nag-resurrect, walang iba po kundi ating Panginoong Jesus. No? Are we thankful that we belong to Jesus' generation? Yun po yung ating last series. Ano? We all belong to the Jesus generation. And because we belong to that, we know that there is an afterlife. Amen. There is an afterlife and nakikita po natin ang koneksyon noon sa buhay natin dito sa may lupa. At nakikita din po natin kung ano ka-importante to live our lives wisely dito sa mundong ito. Kasi hindi lamang po sinabi ng ating Panginoon na merong afterlife at kung papaano tayo dapat mamuhay ng wise, He even showed us the right way on how we can live here on earth. And so, that goes to my conclusion. Tapos na po tayo. Ito po yung ating iuwi mensahe. Our understanding of what will happen in the afterlife will cause us to live a purposeful earthly life. Amen po ba doon? So
So as we face another year of our lives, I pray that we will all be more intentional kung paano po natin ipapamuhay yung ating mga buhay. Dahil hindi po natin i-allow that any day will pass na hindi po natin nagagawa yung mga importanteng bagay na dapat po natin ginagawa. Importante na especially yung pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. Every year, nagkakaroon po tayo ng New Year, a fresh start. Not only because it's New Year, but more than anything else, binigyan po tayo ng Diyos ng new life. God had recreated us into something else, no? Into something new, nung gawin po natin ang ating Panginoong Jesus as Lord and Savior of our lives. No? And ito pong new life na sinasabi natin, mga kapatid, ay hindi po taon-taon na ibinibigay. No? Actually, naibigay na po sa atin yan. Kaya lang, ang tanong po natin is, are we living out this new life that God has given us? Not only every New Year. No? And siguro po, ang tatanungin natin, how close we are in fulfilling yung purpose ng new life na ibinigay po ng ating Panginoon sa atin. Now, ano po ba itong new life na sinasabi natin? Makikita po natin yan doon sa ating teksto na pag-aaralan po sa umagang ito. 2 Corinthians 5:17 to 18. Alam ko po na familiar po kayo lahat dito. Basahin nga po natin lahat. 1, 2, 3. Amen. Palagi po natin minimension yan, lalo na kapag tayo po ay nag-share sa mga tao. No? Pero masasabi natin na minsan, kahit na palagi po natin binabanggit ito, iba siguro sa atin, memorize na to, hindi po natin nakikita the extent of what that means. No? And sa umaga pong ito, pagbubulay-bulayin po natin ito, para na sa ganun ay mas lalo natin maintindihan, para na sa ganun kapag isinyer po natin uli ito doon sa mga tao, ay makita po natin yung talagang tunay na kahulugan. No? Konting background lamang po mga kapatid, ang author po nitong church, itong Corinthians, ay si Pablo, and he was the one who started the church in Corinth. At makikita po natin istorya doon sa may Acts 18. Sino po yung audience ng book na ito? It was addressed to the Christian community in Corinth, no, na kung saan major city po ito in Greece. At alam naman natin kapag pinag-usapan natin yung Greece, napakarami po mga Diyos-Diyosan dito. At kaya meron pong problema itong church ng Corinth because some of the believers, yung naging believers, yung mga Greek na naging believers, ay nadadala po nila yung kanilang mga paninampalataya doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan before. So, nagkakaroon po ng problema na marami po mga problema nag-arise doon sa may Church of Corinth, especially morality. At ito pong purpose kung bakit binigay po ni Pablo ito is to address ito pong tinatawag natin mga moral issues. Na kung saan ay na-challenge din po yung authority nitong si Paul. Now, after his first letter, ay many have rebelled. No? Ang sabi po dito po sa may first letter niya, marami pong nag-rebel sa kanya, and so he made a painful visit. He called it a painful visit. Makikita po natin sa may 2 Corinthians 2 yan, na bumisita po in person itong si Pablo doon sa may Corinth para ayusin yung mga sigalot na nando doon. And nung siya po ay nagbisita, most of them realized how wrong they were. No? Ano po ba yung naging problema nila? Well, they rejected Paul. At yung integridad po ni Pablo ay para bang kinwestiyon nila. At hindi po sila nininiwala na itong si Pablo ay talagang apostol ng ating Panginoon kasi sinasabi nila, pag Kristiyano ka ba? Kailangan ba? Mahirap ka? Nagsasuffer ka? Para bang sa kanila, hindi impressive yung testimony ni Pablo kasi sobrang dami pong sufferings ang naranasan niya even to the point of death. At hindi lamang po yun. Mahirap po itong si Pablo. Not like yung mga false teachers na dumating sa kanila
na masasabi natin mga well-off, successful. So para bang nung dumating po itong mga false teachers, ay nawala po yung integridad itong si Pablo at kinwestiyon po nila yung kanyang genuineness as an apostle. And so, sinabi po ni Pablo, itong 2 Corinthians, ay sulat po niya, sabi po niya dito, "For I wrote to you out of much affliction and anguish of heart and with many tears, not to cause you pain, but to let you know the abundant love that I have for you." So after he had a painful visit, na-realize po ng ilang mga members doon that they were wrong, that they have rebelled against Paul. And so ang ginawa po nila, nag-repent po sila at nag-reconcile po sila. Nagkaroon po ng tinatawag nating reconciliation. So in this letter, in-explain din po ni Pablo yung meaning and nature of true leadership, that the nature of true leadership is not about status, but it's pointing others to Jesus. Ito po yung parang pinaka-aim ng 2 Corinthians, pointing others to Jesus. So let's go back doon sa atin pong passage. Therefore, sabi niya rito, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Alam po natin at kapag meron po tayo nakitang isang word na therefore, ito po ay nag-i-introduce ng isang conclusion based on the previous verses na binasa o nando doon. And if we will read back, mga kapatid, si Pablo po have talked about how he was constantly facing danger, sufferings, or even death for the cause of Jesus Christ. At in-include po ito ni Pablo sa kanila, sa sulat niya, para na sa ganon, maunawaan po ng mga taga-Korinto yung true meaning and significance ng suffering. Kasi po, wala po silang right understanding of what suffering is. At sa kanila po, kapag nagsasuffer ka, ibig sabihin nun, may kasalanan ka. At hindi ka genuine na Kristiyano. Pero dito, piniliwanag po ni Pablo na yung correct understanding of suffering, and it was a part of fulfilling his purpose as the servant of Jesus. And sinabi rin po ni Pablo sa kanila that death doesn't even trouble him. Kasi ang view po ni Pablo do sa death is very different, which I believe dapat daw po, ganun din daw po yung ating pananaw sa kamatayan, that death is not a tragedy of life na po pwedeng maranasan ng isang anak ng Diyos. Most of all, ng isang lingkod ng ating Panginoon. Tama po ba yun? Minsan po kasi ang tingin daw po ng marami, sa death is a tragedy. Last Thursday po, we heard a shocking news about the death of Pastor Anthony Velasco. He was a dear friend of ours, and he died on the eve of Christmas Day, 11:30. He had turned 60 last November 5, at nung buti po nagkaroon kami ng fellowship noong November 26, 1 month ago. 1 month ago. We had the talk at sinabi po niya sa akin that he is already preparing his son, his oldest son, AJ, to become the next senior pastor of the 15,000 congregation Church of God Dasmariñas. Napakalaking responsibilidad. Binalak po niya 3 years ago na palitan siya as senior pastor ng kanyang associate pastor. Kaya lang after 3 months, na-stress po yung kanyang pastor at muntik na yatang atakin sa puso. So, bumalik po siya as the senior pastor. Sabi ko sa kanya, wala kasing dugo ng Velasco yan eh. Dapat may dugo ng Velasco. So, sabi niya sa akin, I was looking for 5 years transition. At sabi niya, after 5 years, magre-retire na ako as a pastor and as a national overseer of Word for the World, Philippines. Kaya lang po, hindi na po nangyari yung kanyang plano. We were talking with his wife last Thursday night. Nagpunta po kami doon sa may wake service. Pila po yung mga tao doon sa may Dasmariñas Arena. She told us na first day pa lamang po ng bakasyon nila yon. Bakasyon po nila . So nagbakasyon sila sa may Clark at nagpunta sila sa isang hotel. Ang sabi nung wife niya, umihi lang siya, pastor . Pagkatapos, pagbalik niya, humiga, paghiga niya, nag-snore.
pagkatapos no, nag-seizure na siya at hindi na makahinga. They try to call the hotel, sa hotel staff para tulungan silang dalhin. Kaya lang, sobrang delayed yung response ng hotel. And so, nung nadala po siya sa hospital, patay na po siya. No? Patay na siya. No? Tumuto po yung mata ng kanyang asawa at sabi po niya, I don't want to blame anybody. Sabi niya, I know it is time already. At she even thanked the Lord. At ang sabi niya, thank the Lord for the extended time that He gave to my husband. Sabi niya, kasi bata pa lang pala siya, may problema na siya sa puso. Sinabi rin po niya sa akin, meron siya enlargement of the heart. And anytime, mamamatay siya. So, sa point of view po ng mga tao, marami po yung nanghinayang at nakita po namin yun doon sa, we can feel the sorrow. No? Doon po sa loob ng arena. And marami po nanghihinayang at siguro sinasabi nila, marami pa sana siya ma-accomplish para sa Lord. Which, most of the time made us look at death as an untimely distraction sa mga balakin pa ng Diyos sa ating mga buhay dito sa lupa. But we all know that God is all-knowing and even our death is part of His plan. Amen ba yun? New Year tayo, tapos puro kamatay pinag-usapan natin, ano? Pero alam nyo, I want us to realize that, death has something good para po sa atin, ano? And yung pong buhay po natin dito sa lupa, no? Paul even viewed this life on earth as short and temporary. At he compared yung ating pong physical body na to, ito pong as a tent. Parang sinabi niya, for we know, sabi niya rito, for we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, ito po yun, yung physical body natin, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. And so ito po, itong ating mga, sabihin nating physical body na ito, he described it as a tent. They are meant not to last forever. It's a temporary dwelling or house of our soul and our spirit, who is the real us. Kasi alam po natin lahat, we are more than a spiritual being rather than a physical being. Tama po ba yun? Ito pong nakikita niyo sa akin, hindi po ito yung tunay na ako eh. Ang tunay na ako, yung nandun sa loob nitong tahanan na ito. And, He strengthened the idea of temporariness by, reducing the word house into a tent. No? So, pag sinabi nating tent, yan, nung, kailan ba kami, last week yata yun, napunta po kami sa Lobo, Batangas. Meron palang Lobo, Batangas, hindi ko alam. Lobo, Batangas. Oo. Hindi ko alam. Ang alam ko lang sa Batangas, mga San Juan, Laia. Meron palang ganyan. Mas malayo pa sa Laia to. And napakaganda po ng kanyang senaryo. Doon po kami natulog sa may beach at gumamit po kami ng tent. No? And of course, kapag meron kang tent, hindi mo ini-expect na magtagal ka dyan. No? Isang gabi pa nga lang, parang ayaw na namin umalis. Gusto na namin umalis eh. Yung aking wife, hindi nakatulog kasi nag-worry siya kasi sobrang lakas ng hangin. Nag-aalala siya, baka mamaya umulan. Kasi mayroong butas doon sa may taas. Tapos, hindi po waterproof yung aming tent. No? So pag pinag-usapan natin ng tent, hindi ka talaga, sabihin natin, magtatagal doon. And so, the same with how we look at our life here. Ito pong tinitira natin ay tent lang at hindi po kinakailangan natin na this is only temporary. And sinabi po ni Pablo further that God, because this is a temporary dwelling for our soul and spirit, God is preparing another dwelling in order to house our soul and spirit in eternity. And He had already built it. He already built it ready for occupancy the moment we die. No? Yun po. Now, ito pong present tent natin ay composition po ng mga many features
na masasabi nating namana natin sa mga genes ng ating mga parents, ng ating mga ninuno, yung mga physical features natin, yung ugali natin, yung weakness natin. Kasama na po dito yung namana natin na sinful nature do sa ating amang si Adan. No? Kasama na po yan na minana natin. Yung po yung nagko-compose ng features natin as a physical being. No? Well, yung parents po namin, yung parents ko po, no, wala po siyang naipamanang kayamanan sa akin eh. Sa aming mga kapatid, ano? Lupa lang sa paso. No? Pero meron po sila ipinamana sa akin na wala po akong choice kundi tanggapin. No? Alam niyo po kung ano pinamana sa akin? The other night, nakatanggap po ako ng regalo eh. No? Sa dinami-dami naman ng regalo, no? Ito pa yung regalo sa akin, t-shirt na may tatak. At yung nakatatak po doon sa may t-shirt, ay nireveal po kung ano yung naipamana sa akin ng aking nanay eh. No? Tsaka nung tatay ko. Actually, ano ko to eh. Props ko to eh. Ayan. Ito po yung pinamana sa akin eh. Teka, tanggalin natin ha. Ayaw matanggal. Ayan. Ayan. Walang papalaga. Walang papalag. Kung sa ibang church, may mga artista, sa Win Alabang, puro artistahin. Okay? Isinuot ko na po ito kasi parang hirap isuot sa labas eh. para maisuot man lang kahit isang beses. Parang hirap yata isuot ito eh, di ba? Sa labas. Para bang, yabang naman ito. No? Yabang naman ito. Pero, alam nyo, kung walang naipamana sa akin, ang aking nanay maliban dito, no? Wala rin po kaming choice kundi ipamana ito sa aming mga anak. Okay? Okay. So, ayan. So, yung mga physical features natin, with its flaws, did not come directly from God. It was not God who built it. It was our parents, no? So kahit gaano po tayo kapogi o kaganda, the truth of the matter is, whether we like it or not, tatanda rin tayo, papangit din tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, papangit ka rin. Pero alam niyo, the kind of building, the kind of house that God had prepared for us, alam niyo mga kapatid, hindi po tatanda yan at hindi papangit. Hindi ko lang alam kung ano magiging itsura ko doon kapag nabigyan na po ako ng dwelling na yan na sinasabi ng ating Panginoon. Pero ito mga kapatid, yung mga anak dito na feeling ninyo naman yung kapugian at kagandahan nyo sa yung mga parents, no? Magpasalamat na rin po kayo dahil kahit sa maikling oras, naanggihan tayo ng magandang genes ng ating mga magulang. No? Ayan, pag nakikita ko si Dea, alam nyo, sinasabi ko, grabe. Ikaw, Dea, kaya ka ganyan kasi minana mo yan sa mga parents mo. Kaya magpasalamat ka sa parents mo. No? Ayan. So, yung mga anak dyan ng mga pinin ninyo, artistahin kayo, utang na loob niya sa mga parents niya. Okay. So, for us Christians, that means moving out from this temporary tent, which has many flaws, at para sa mga seniors, worn out na, into a beautiful house built by God. No? Remember yung sinabi po ng ating Panginoon, in my Father's house are many mansions. At alam niyo, pag pinag-usapan po natin mansion, hindi po yan yung parang naisip natin na, magagandang bahay sa may Beverly Hills. Hindi po yan ibig sabihin ng mansions na sinasabi ng ating Panginoon na kung saan napakaraming kwarto. No? Kasi alam niyo, yung ating pong spirit and soul na merong dwelling place na built by God, hindi na po kinakailangang matulog niyan. Hindi po natutulog yung spirit na ibibigay sa atin ng Diyos. No?
So, siguro matutuwa yung mga nagpupuyat dito palagi na walang tulugan palagi. Kaya lang, depende sa pinagpupuyatan ninyo. Kung nagpupuyat naman kayo sa computer at saka sa Netflix, mukhang hindi yata man. Now, pag pinag-usapan natin ng mansion, it simply means a new dwelling place for our spirit and soul in eternity. No? It's a dwelling beautifully made by God Himself that will not die. Wala pong imperfections at yung feature niya was created by God. So kapag may namamatay daw po na Kristiyano, dapat daw po pala, ang sinasabi natin ay instead of saying, she already passed away, she was already home with the Lord, no? Or he died last night. Ang sabi ng isang article, poor reporting daw po yan. Ang dapat daw po pala kapag may namamatay, ito daw po sinasabi natin, our brother has moved last night from his worn-out and leaky tent into a beautiful mansion whose architect is God. He will live there permanently. Don't wait for him. Ayan. So, pag namatay po ako, yan po ang gamitin yung message doon sa mga babalitaan nyo na namatay na ako. That I have moved from my leaky tent into a beautiful mansion whose architect is God. Okay, so ano po yung connection nito sa ating binasa? No? Well, only those who are in Christ, who have received that new life, will have that assurance of this new dwelling na sinasabi po ng ating Panginoon. At alam niyo po, nagbigay ng assurance ang ating Panginoon para masabi natin na tayo po ay magkakaroon talaga ng dwelling place diyan. No? In verse 5, sabi po dito sa 2 Corinthians 5, He, meaning God, who has prepared us for this very thing is God. No? Ang sinasabi po dito, yung tent na sinasabi, yung dwelling na sinasabi natin, who has given us the Spirit as a guarantee. No? Yung guarantee po dyan, other word for that is down payment. No? Di ba kapag tayo bibili ng bahay o kaya ng kotse, usually meron tayong earnest money, yung down payment. Di ba? So, ang ating pong Panginoon, yung required down payment natin, ang Diyos na po ang nag-provide through the Holy Spirit. And so, titira na lang po tayo doon. Ang nagbigay na po nung down payment para ma-assure tayo that meron tayong dwelling na matitirhan ng ating soul and spirit there in eternity ay ang ating pong Panginoon. No? So, ito po yung ibig sabihin ng therefore. No? Mas maganda po kasi na makita natin yung tunay na picture kung bakit sinabi ni Pablo yung therefore. Now, yung pagtanggap po natin ng new dwelling na sinasabi ng ating Panginoon, ang prerequisite po rito ay yung new life na matatanggap lang natin if we are connected with Christ. Kaya po sinabi niya rito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. And so, we cannot receive this new dwelling na sinasabi ng ating Panginoon in eternity without us receiving first here on earth the new creation that Paul is talking about. Now, ito pong sinasabing new creation ng ating Panginoon is not talking about the future dwelling place natin. O sabihin natin the future house ng ating pong soul and spirit. This new creation na sinasabi niya ay ito pong inward, it speaks of the inward transformation ng ating inner being brought about by the power of the Holy Spirit at yung ating pong union with Christ. Ito po yung tinatawag ng Biblia na born-again experience, yung spiritual rebirth. We need to have we need to experience that spiritual rebirth in order for us to enter the kingdom of heaven. Sinabi po ng ating Panginoon sa John 3:3. No? Hindi po pwede na madamitan tayo ng bagong kabahayan nang wala po tayo na-experience na transformation ng ating inward being dito sa may lupa. And so masasabi natin, yun po yung isang connection nung afterlife natin dito sa ating earthly life. There need to be a point in our life where we will be able to experience that inward transformation.
Now, alam natin lahat before, tayo pong lahat ay spiritually dead. Sabihin nga natin, spiritually dead. Yan, we are all spiritually dead, not by our own choice, ha? Hindi natin choice yun na maging spiritually dead tayo. Why are we spiritually dead? Because of the sinful nature that we have inherited from Adam. Now, hindi po natin pwedeng sabihin, pwede bang hindi ko tanggapin tong sinful nature na to? Ay, hindi po. Hindi ka pa pinapanganak, nandyan na yan eh. No? Yung sinful nature na yan. But you know, in our union with Christ, kaya in anyone who is in Christ, we will be receiving a new nature marked by holiness and righteousness. Notice yung sinabi ni Pablo, no? Para bang direct eh. The old has passed away. Behold, the new has come. No? So, ano pong sinasabi niya rito? Namatay yung old. Yung passed away dyan means death. No? So, ang sinasabi po dito ni Pablo, from our former condition where we are spiritually dead, not of our own choice, this time, we need to die again in order to receive this new life that he is talking about. At ano po yung spiritual death na sinasabi dito? Yung death natin sa ating old nature. Ayan. Yung ating old nature, napakarami pong mga flaws niyan eh. Napakarami mga weaknesses, napakarami pong mga behavior that is, you know, not pleasing to our God. Dapat daw po, ito po yung sinasabi ni Pablo na kapag tayo is joined in union with Christ, automatic po yun mga kapatid, yung ating pong lumang sarili ay mamamatay. So, the power of the old nature and the sinful nature has no power over us anymore kapag tayo po ay nagkaroon ng union with Christ. Hindi lamang po personal and intimate relationship with God, but deep connection with God wherein we are one with Him. And it's the Holy Spirit's ministry para po maisakatuparan yun sa ating mga buhay. No? Spiritual po ito, pero alam natin lahat, kahit hindi po natin nakita yan. No? Nangyayari po yan. No? So the old should die. No? Now, our death from our old nature was very necessary para na sa ganun matanggap po natin yung tinasabi nating new life at para ma-reconcile daw po tayo sa ating Panginoon because that old nature is the one thing that separated us from God. No? So, spiritually, yung ating pong union with Christ causes our old nature to die when Jesus Christ died on the cross. Yung po yung nangyari in the spiritual realm eh. Nung tayo po, tinanggap natin yung offer ng ating Panginoon sa ating mga buhay at tinanggap natin siya bilang Panginoon na sarili na tagapagligtas, yun daw pong old nature natin na kung saan ay yung ating old nature daw po ay namatay na rin kasama na kung saan namatay ang ating Panginoon doon sa may krus sa Calvario 2,000 years ago. And His resurrection paved the way for us to receive that new nature. Ito po yung swap, the great swap that happened. Sabi po sa may 1 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So yung lahat po ng ating mga kasalanan, mga kapatid, which is brought about by that sinful nature, yun daw po ay isinamang inilibing ng ating Panginoon nung siya po ay namatay sa krus. At nung siya po ay nag-resurrect, yun daw po ay naging daan para matanggap po natin yung new life na sinasabi ng ating Panginoon. Medyo, kung gagamitin daw po natin yung ating sariling katalinuhan, medyo mahirapan po natin maunawaan. Pero if we will allow the Holy Spirit, no, to just sabihin natin allow us na pumasok sa atin, maunawaan po natin kung ano po yung talagang tunay na ibig sabihin nito. Now, this thing that happened to us, mga kapatid, since that is in the spiritual realm, hindi po natin kayang gawin yan eh. Hindi po natin kayang tanggalin yung lahat ng ating mga kasalanan. Hindi po natin kayang mamatay doon sa lahat ng ating mga old ways and old habits. Kaya nga po sinabi ni Pablo, all this is
from God. Ang Diyos po ang lahat ang nag-ayos po nito. And there is no way by which every one of us can do anything para magawa po natin ginawa ng ating Panginoon. We don't have any contribution, mga kapatid, whatsoever in the process na ginawa ng ating pong Panginoon. Ang sabi diyan, Christ reconciled us to God and gave us the ministry of reconciliation. So, sinasabi po rito, mga kapatid, that natanggap po natin yung new life because Jesus Christ have reconciled us to God. Now, pag pinag-usapan po natin reconciliation in the Bible, ang sabi po dyan, it signifies the restoration of a broken relationship. Well, alam natin lahat that we have been separated from God because of that sinful nature. We were even called as enemies of God before, no? Dahil po dyan sa may sinful nature na yan. Pero, nung tayo po ay naging kaisa ni Kristo, alam nating lahat na itong lahat ng mga bagay na nagse-separate sa ating amang Diyos, tinanggal po ng ating Panginoon. Now, pag pinag-usapan po nating word reconciliation, sabi po kasi yan, broken relationship, no? Sino po ba ang nagkasala? Ang Diyos o tayo? Of course, tayo, di po ba? No? Pero sino po nag-initiate ng reconciliation? Ha? Sino po nag-initiate ng reconciliation? It was God who initiate the reconciliation. Ang sabi doon sa binasa natin, reconciling the world to Himself. No? At hindi lang po sa piling tao, God reconciled Himself to the world. God reconciled the world, meaning lahat ng tao ay nireconcile niya to Himself. Kaya lang, we need to have a choice. We need to believe. We need to believe na yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo is already enough not only for us to be reconciled back to God, but also to be able to receive that forgiveness and to receive that righteousness that comes from God. Sabi po doon sa may 2 Corinthians 5:19, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. What was the first step of God, what God did in reconciling the world to Himself? Ang sabi po diyan, not counting their trespasses against them. So, when God chose to reconcile us to Himself, He chose not to count our sin against us, and that includes all our carnal behaviors, yung ating mga failures, yung ating mga weakness. Kasi kung bibilangin daw po ng Diyos yung lahat ng mga ito, yung lahat ng ating mga kasalanan, at pagbabasihan po niya yan kung patatawarin niya tayo o hindi, wala pong reconciliation na mangyayari. No? At ginamit po niya yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus para na sa ganon, hindi na po tayo mahirapan, no, na magtanggal ng ating mga kasalanan. Kasi lahat po ng ating mga kasalanan, the actions that we do are only the physical evidence of that sinful desire that we have in our hearts. So yung mga murder, yung mga hatred, yung mga pagpatay, yung mga violence, that is only the physical evidence of the inward sinful nature desire that we have inside of us. No? At ang ginawa po ng ating Panginoon para maisakatuparan po yung reconciliation na sinasabi niya, the first step that He made, He did not count our sins against us, but He chose to forgive and to forget our sins at pinakitaan po niya tayo ng pag-ibig. Well, alam natin lahat na pag pinag-usapan po natin yung broken relationship, yung conflict, evident po yan dito sa mundo natin tinitirhan, mga kapatid. Tama po ba? Even in the church, hindi po natin maiwasan. Nung last time na nag-preach dito si Sister Daisy, sinabi niya na
conflict may arise in the church also because tayo po ay nandun pa rin yung, minsan bumabangon pa rin yung old nature eh. Pinatay na natin old nature pero pinapabangon pa rin natin eh. No? So, ang nangyayari ay nakakaranas na rin po tayo ng tinatawag nating nasasaktan tayo, nakakasakit tayo, at dahil sa nasaktan tayo, nakasakit tayo, nauwi sa resentments, bitterness, unforgiveness. No? Now, saan man tayo magpunta mga kapatid, there will surely be people who will hurt us, who will cause pain to us, who will test our patience. At meron po mga tao talaga na parang hirap mahalin eh. No? Meron ba kayong nakikita ng ganun mga tao? Parang hirap mahalin. No? Ang hirap intindihin. No? Well, God is reminding us today, no, as we start this new year, mga kapatid, we all are in that same condition before. Dati po, mahirap din po tayong mahalin. Dati po, nakakasakit din tayo. Dati po, meron tayong mga behavior na masasabi natin nagkukos ng pain and hurts sa ibang mga tao. And we even cause hurt and pain sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Many times. Many times. No? Pero alam natin lahat mga kapatid, ang ginawa po ng ating Panginoon, He chose in order for that reconciliation to happen so that we will be able to receive that new life here on this earth. And that new life will be able to usher us in receiving that dwelling place na sinasabi ng ating Panginoon in eternity. Siya na po yung gumawa ng paraan. No? Ano po yung purpose niya? Para ba madamitan tayo nung bagong dwelling place na sinasabi ng ating Panginoon at makasama niya tayo sa langit? Well, that's the first purpose. But, that's not the end. The end of everything. Kaya po inalaw ng ating Panginoon, sabi dito, all this is from God who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. No? Ano po yung sinasabi dito? Kung ano po yung ginawa ng ating Panginoong Yesus na naging instrument siya para ma-reconcile tayo sa ating Diyos Ama, para magkaroon ng kapatawaran, ang sinasabi ng ating Panginoon, ang sinasabi ni Pablo dito, since you have experienced that, na ikaw ay ma-reconcile back to God without us doing anything, ang sinasabi niya, He is commanding us to, to apply and to exercise also that ministry of reconciliation that Jesus Christ had started. At kung makikita po natin in the preceding verse, makikita po natin sinabi ni Pablo dyan that we are Christ ambassadors. We are supposed to be representative of Jesus Christ na kung saan ang dapat na ginagawa natin is reconciling other people back to God. We implore you, be reconciled to God. Yung po yung sinasabi ng ating Panginoon. He wants us to become ambassadors of Christ. No? Anywhere we go, ang gusto po ng ating Panginoon, we become an agent of reconciliation. So, nakita ko po mga kapatid, kaya pala kadalasan, inaalaw ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng mga conflict, magkaroon tayo ng mga broken relationships. No? Inaalaw po ng ating Panginoon para maranasan natin kung paano magawa ng masama, kung paano masaktan, para na sa ganoon, mas ma-appreciate po natin yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. Kasi alam natin lahat, nasaktan din na natin ang ating Diyos. And minsan, dahil sa hindi natin alam na nasasaktan pala natin ng ating Diyos, minsan ang ginagawa ng Panginoon sa atin, inaalaw niya na magkaroon tayo ng conflict, maranasan natin masaktan, para ma-feel natin yung nafe-feel ng ating Panginoon. And in that way, mas ma-appreciate daw po natin yung reconciling, transformative power ng ating Panginoon na naranasan natin. Kasi po, sa atin, bilang mga anak ng Diyos, ang ginawa ng ating Panginoon, nagkasala tayo, no? Pero ang ginawa ng ating Panginoon ay pinili niya, nakalimutan yung ating mga kasalanan so that we can be reconciled back
again to Him. No? Now, kung paano tayo inabot ng Diyos, yun po yung sinasabi na ating Panginoon, ganun din daw po natin dapat abutin yung mga tao. Even yung mga mahal natin sa buhay. Kasi alam natin lahat, hindi naman po lahat sa atin na may mga kamag-anak, yung mga mahal natin sa buhay, hindi pa naman po lahat sila ay nasa ating Panginoon eh. The only way by which we can receive or they can receive yung dwelling place na sinasabi ng ating Panginoon sa kanila is when we experience yung sinasabi nating transformative power ng reconciliation na sinasabi ng ating Panginoon. No? And kapag tayo daw po ay naging agent of, reconciliation, sabi nga po, masaya po ang buhay kapag tayo po ay agent of reconciliation rather than agent of dissension or disunity. Tama po ba yun? No? And in order for us, mga kapatid, is there any way, meron po bang way na tayo po ay magkakaroon uli ng tinatawag nating kinakailangan ma-reconcile uli tayo sa ating Panginoon? Kahit Kristiyano na po tayo. Is there a way na mangangailangan tayo na ma-reconcile uli tayo sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng forgiveness sa Kanya uli? There is also a way, no? Meron pong way. Meron pong mga pagkakataon na kinakailangan ma-reconcile tayo sa ating Panginoon uli. And of course, kapag tayo po ay nagkakasala, that's one. And the other, kapag hindi po tayo nagpapatawad din doon sa mga nakasakit sa atin. Ang sabi ng ating Panginoon, if we will not forgive other people, then God will not forgive us. So, hindi po ma-restore yung relationship natin uli sa ating Panginoon. Minsan, kapag nag-aalaga po tayo, nag-harbor tayo ng mga resentment or bitterness, akala natin okay pa tayo sa ating Panginoon. Pero sinasabi ng ating Panginoon, malinaw po sa Bible, I cannot hear your prayer because your sin is letting me not hear what you're praying. And so, kapag meron daw po tayong mga tinatawag na mga kasalanan o sabihin natin mga bagahe dito sa ating mga puso, that's the time also that we need to be reconciled back to God. And so yung pong reconciliation na sinasabi natin is not a one-time thing. Yes, it's a one-time thing nung na-reconcile po tayo sa ating Panginoon through the Lord Jesus Christ. Kaya lang, it's the process of renewal is everyday. No? It's an everyday thing. No? Sabi nga po, the transformative work of reconciliation extends beyond forgiveness. It covers the renewal of the entire person, progressively aligning believers with God's path of obedience. At alam niyo, yun po yung gusto ng ating Panginoon eh. Hindi lang tayo ang maligtas at magkaroon ng bagong dwelling place. Ang gusto ng ating Panginoon, mangyari po yan sa lahat ng mga tao. Even yung mga tao na masasabi nating mahirap pong mahalin. No? And you know one thing, meron pong isang lugar na ibinigay ang ating Panginoon para na sa ganon, ma-address po natin yung mga issues nung tinatawag po natin mga sin na nagsiseparate sa atin sa Diyos na nakaka-apekto sa ating relasyon sa Kanya. Alam natin lahat kapag tayo nandun sa kasalanan, nawawala po yung ating sweetness or fellowship natin sa ating Panginoon eh. And you know, hindi lamang po Holy Spirit ang ibinigay ng Panginoon sa atin as a guarantee. He also gave the Holy Spirit para na sa ganon, yung pong pang-araw-araw natin na kung saan nakakagawa po tayo ng mga kasalanan, binigyan po tayo ng lugar ng ating Panginoon in order to uncover any sin that we might be committing or the hurts and pain that we are nurturing. Alam niyo po, sa harap po ng ating Panginoon, basura po yan eh. Basura po yan. Naniniwala po ba kayo na yung lahat ng mga ninunurture natin ng mga sama ng loob ay mga basura? Naniniwala po ba kayo? Now, meron pong inassign o dinesign ang Diyos na lugar para na sa ganon,
pagtapunan po natin ng mga basura na yan. Saan po yan? In the physical temple where the people of God meets. Ito po yan. Ito po yan. Do we believe that this place is a holy place? Do we believe that in this place, the presence of God can be felt by each and every one of us? Ang sabi po ng ating Panginoon, in the presence of God, wala po yung presence ng evil and sin. And you know, if we believe that this place is a holy place and that the presence of God is in here, I tell you mga kapatid, this is the right place provided by God, not only where we can uncover our sin to God, this is also the right place where we can throw our garbage that we have nurtured in our hearts. Meron po tayong tapunan ng basura doon sa Metondo, di po ba? Anong tawag natin doon? Smoky Mountain. No? Anong sabi mo, Pastor? Gagamitin namin itong lugar na to na tapunan ng mga basura namin sa puso namin? Baka maging Smoky Mountain ito. Ay, hindi po, mga kapatid. If we believe that the presence of God is in this place, the Holy Spirit can also do His work in this place. And if there are garbage na itinatapon po natin dito sa harapan ng presensya ng ating Panginoon, surely, the fire of the Holy Spirit will consume it. He will consume it literally up to the last bit of that sin that we are nurturing. The only safe place where we can throw our garbage in our hearts is in the presence of the Lord. Dito lamang po yan. And, alam niyo po ba, no amount of garbage in our hearts that the Holy Spirit cannot burn. Gaano man kalaki yan. So sa loob daw po ng church, dalawang klase ang tao eh. Isang tao na nagtatapon ng basura at isang tao na nangongolekta ng basura. Saan po tayo doon? Tayo po ba yung tao na nagtatapon ng basura? When we say nagtatapon ng basura, hindi natin tinatapon kung saan-saan o sa ibang tao. Usually, ganun po yung nagiging default natin. Di ba? Kapag meron tayong mga hurts, kaya hindi nagiging posible yung reconciliation, itinatapon natin sa maling lugar, sa maling oras. God is saying us today, this is the right place to throw your garbage. Amen? Now, meron din daw po, no? Ito po yung tinatawag nating place to dispose every garbage that we have in our hearts. Name it, bitterness, rage, resentments, unforgiveness. No? Now, let us not also be a collector of garbage. No? Huwag daw po sana tayo maging collector ng bagay na walang ginawa kundi mangolekta ng maipupula sa kapatid natin na nangongolekta ng mga bagay-bagay, ng mga kamalian, failures, so that we can point that against them. No? Alam natin lahat, tayo po na nakaranas ng reconciliation sa ating Panginoon, God never counted our sins against us. And in showing us, yung pong reconciliation, nire-remind po tayo ng ating Panginoon that if we want restoration sa ating mga conflict, we need to eradicate, we need to remove everything that will hinder us para magkaroon po tayo ng reconciliation with other people, with our brethren, and with God more especially. No? Hopefully, mga kapatid, sana po this year, let us not only be working our way
towards receiving yung dwelling place na pinipare sa atin na ating Panginoon. But let's make ourselves available to be used by God in fulfilling that ministry of reconciliation. We have received that genuine reconciliation from God, and God is expecting us to do it also sa iba. Siguro as we approach itong New Year na sinasabi po natin, hindi ko po alam kung magpasa hanggang ngayon ay meron pa rin tayo rito sa ating mga puso na makukonsider natin ang mga basura na maaari makakasagabal sa ating paglago bilang Kristiyano. Makakasagabal sa atin para na sa ganon ay matupad natin yung ministry of reconciliation ng ating Panginoon una sa Kanya at sa bawat isa. Now, if we believe, usually kasi, di ba, kapag dumarating yung Christmas, ito po yung time na kung saan, sabi nga, give love on Christmas Day, mas madali daw pong nagkakapatawaran at naayos yung mga relationship. Siguro before we end this year, siguraduhin po natin na any baggage that we have here in our hearts, we are now in the right place where we can throw this garbage para na sa ganun mga kapatid, paglabas po natin dito, hindi na po dala-dala yung mga mabibigat na bagay na yan sa ating mga buhay. Let's let go of any garbage that we have. So that as we face yung New Year na binigay sa atin na ating Panginoon, we will be able to have the freedom and the capacity to be used by God as agent of reconciliation. Mahirap po kasi na maging agent tayo ng reconciliation kung tayo po may problema sa reconciliation sa iba nating mga kapatid or even sa ating Panginoon. I do believe that this is the right place where we can do that. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Let's stand up. Yung sinasabi ko pong mga baggage or garbage ay hindi po yung mga malalaking kasalanan. It's, pwede po mga small lies, small anger, small bitterness, small resentments, mga sama ng loob na ninonurture po natin dito sa ating mga puso. Na alam natin lahat, hindi po nakakatulong sa ating pong paglago. God is reminding us right now, if God did not count our sin against us, sino po tayo para i-count natin yung mga kasalanan ng ating mga kapatid na nakasakit sa atin? At this point of time, let's spend some time and let's examine ourselves. Meron po ba mga bagay, mga basura tayo na dapat nating itapon ngayon? We are now in the presence of God, and I do believe that the Holy Spirit is waiting for us to throw that garbage that we are nurturing in our hearts today. The Holy Spirit is ready, very ready to burn, to consume any garbage that we have. Maliit man yan o malaki. And as the Holy Spirit consume all of this garbage through His fire, it's the same fire of the Holy Spirit that He will allow us to receive so that we will experience that renewal, restoration in our emotion and in our spirituality. So mga kapatid, bigyan ko po kayo ng ilang minuto. If there are things that we need to throw in the presence of God, to let go of this, let's throw it out sa harapan po ng ating Panginoon. Let's allow the Spirit to consume it. Hallelujah.
Huwag na po tayong magtira. Ilagay na po natin lahat sa paanan ng ating Panginoon. Nalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa bagong buhay na binigay mo po sa amin. Bagong buhay na binigyan ng assurance kami na hindi na po dapat nabubuhay yung aming lumang sarili. Makasarili, iniisip lamang po yung aming mga sariling kapakanan. Lord, salamat din po. At binigyan mo ng daan para maranasan po namin yung reconciliation na ginawa mo po sa amin. Thank you for initiating, Panginoon, na maayos po yung relationship namin sa iyo. And Lord, as you have done this for all of us, dalangin po namin na ito rin po yung gawin namin, that we become agent of reconciliation so that relationship will be restored, Panginoon. At Lord, sa harapan mo po, itinapon po namin yung lahat ng mga basura na alam namin makakasagabal para magkaroon kami ng genuine reconciliation. Lord, we are declaring that we will not count yung mga kasalanan na gawa po ng aming mga kapatid sa amin. Yung mga masasakit na bagay na nagawa po nila sa amin, we will not count it against them, but we will, Lord, release our forgiveness and our love to them. So that in turn, Panginoon, magamit mo po kami ng malakasan in this ministry of reconciliation. Lord, alam po namin, napakarami pa pong tao ang alam namin na mamamatay, na wala pong kasiguraduhan doon sa afterlife. Lord, what you have done for us, ibigay mo po sa amin yung burden na maibigay po namin, ma-share po namin sa ibang mga tao sa paligid po namin. At Lord, dalangin po namin that we will live out this new life that you have given us day after day, Panginoon. That we will not allow our old sinful nature to rule over us. But Lord, we will work mightily, Panginoon, through the help of your Holy Spirit, para na sa ganon, ito pong new life na ipinagkaloob mo po sa amin will be the one ruling our lives. At matanggal po yung anumang mga habits namin na hindi po nakaka-please sa iyo. Lord, allow us to declare yung pong sinabi ni Pablo, whether we are in this home or away from our home, we make it our aim to please God in everything. Salamat po, Panginoon, at sa pagdating po ng panibagong taon na ito, hayaan mo po na magkaroon kami ng panibagong perspective or view, Panginoon, sa mga tao sa paligid namin, Panginoon. At makita po namin sila, Panginoon, as a way para na sa ganon yung aming pong ministry of reconciliation na may sa katuparan sa kanilang mga buhay.
Maraming salamat po, Panginoon, itong aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.